Sir Boy. Okay, so, kamusta po ang lahat? Ayan, bumo na tayo. Ayan. So, may nakakaalam po ba kung anong araw ngayon? Hearts Day, okay? Kasi yung yung Valentine's Day sa world yun. Ayan, Hearts Day. So, ibig sabihin, araw ng pag-ibig. Araw ng mga puso. Okay, so araw ng mga puso, ngayon lang ba natin dapat maramdaman yung love? Okay. Araw-araw, tama. Amen. So, kung tinanong ko po kayo, ano yung love? Alam niyo po ba yung sagot? Jeo, ano yung love? Para sa'yo? Purpose? Si Bronson. Ano yung love? Tinagalog mo lang. Ang galing mo talaga. Okay. Si Ate April para sa'yo, ano yung love? God is love. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Ayan. Ang pag-aaralan natin ngayon, ang title po nito is Jesus, Lover of the Soul. So may mga nakakaalala na natopic ko po ito dati. Pero yun, ito yung ni-reveal ng Lord na balikan natin. Amen. So, ayan, sinerch ko yung meaning ng love sa Google. So, love, an intense feeling of deep affection for another person, a strong emotional attachment. Alam naman natin na may lover tayo eh. Sino dito may lover? Hindi nyo alam yung lover. Okay, lahat tayo may lover. Okay, so kahit wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, may lover ka. And, ayun nga, He is Jesus. Okay, He is Jesus. Okay, so tayo, may mga lover tayo, and they offer a lot. Okay, naranasan naman na natin magka-relationship. Okay, yung iba, hindi. Okay, so they offer a lot. Okay, maaaring, ang dami niyang pangako sa'yo. Okay, so, ba? Ayan. Ayan. Susungkitin ko mga between. Okay, ganun kasi yung mga pangako, di ba? Okay, so, magiging tapat ako. Okay, so yung mga lover na yan, they offer a lot. Pero, at then, wala. Madaling mawala, madaling mag-perish yung promises natin, kasi, tao lang tayo. Pero, may isang lover, si Jesus, okay, hindi mag-break yung mga promise niya. Okay, kasi, pag tatalakayin natin dito. Ayan, so sabi dito, what Jesus offers us is better than anything or anyone else can imagine. Okay, kung ano yung in-offer ng Lord sa atin, hindi kayang i-offer ng world yan eh. Hindi kayang i-offer yan ng kung sino mang tao, kung hindi kayang i-offer yan ng asawa mo, hindi kayang i-offer yan ng kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo. Okay? So, yan. Ayan. So, lahat, yung mga may asawa po dito, may qualities po ba yung mga asawa nyo? Okay, maaaring clingy. Ay, lakas ng amen. Clingy. Okay, maaaring mapagbigay, maaaring magaling sa words of affirmation. Okay, so ayan, may qualities yung mga lover natin dito sa mundo. And of course, Jesus has qualities too. Okay, so number 1, tatalakayin natin, qualities of His love. Number 1, He loves the sinner. Okay, so He loves the sinner. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat naman tayo dito makasalanan eh. Okay, taas ang kamay, sinong hindi makasalanan? Pwede nang lumabas. Okay? So, lahat tayo nagkasala. So, wala kasing exempted sa sin eh. Amen? So, kahit yung mga pare, nagkakasala yan. Kanina nga po, napaisip ako, kasi nasa school kami, nag-Ash Wednesday. Naisip ko, banal kaya itong mga pare? Kasi, kung umasta sila, banal po sila. Pero, ayun, niremind ng Lord na wala talagang makakaabot sa kaluwalhatian ng Lord eh. Lahat makasalanan. Ay, gulat nga ako,
tinanong ko si Daddy, Dad, pwede ba mag-Ash Wednesday? sabi niya, bawal, fasting ka pa naman. Ayan, so yun. Pambihirang Ash Wednesday. So, ayan. Tuloy po tayo. And sabi dito, but we are blessed because we have a lover like Jesus. Okay na hindi tayo iniiwan, na minahal pa rin tayo despite of our sins, despite of who we are, okay, minahal pa rin niya tayo. Okay? So, maaaring hindi mo naramdaman yung love na yon dito sa world, pero pinaramdam sa'yo ni Jesus yun. Amen? Ayan. Gising pa po ba kayo? Parang, antok na kayo. Okay, so may character sa Bible, okay, si Zacchaeus, alam naman na natin yung story niya. Okay, so sabi sa Lucas 9, 1-10, kwento ko na lang po. So yun nga, habang pumasok si Jesus sa Jericho, basahin ko na, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Verse 2, may isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Ngayon, yung mga maniningil ng buwis dati, alam naman natin, makasalanan yan. Kasi, grabe, ikaw ba naman, may pinagkatiwala sa yung pera, kukupitan mo yun eh. Okay, ako, nakakupit na rin po ako dati. Ayan, kay Daddy. And so, yun. So, kapag maniningil ng buwis, makasalanan po yun. At ngayon, ayan, sabi sa verse 3, sinisikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Verse 4, ayan, kayo nga po magbasa kasi parang inaantok kayo. 1, 2, 3, go! Next. Next. Stop. So, stop. Okay, so, grabe. Kung titignan natin sa verse 7, may may condemnation na agad. May condemnation. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Okay? Pero si Jesus, hindi niya tinignan yun. Hindi niya tinignan kung si Zacchaeus man makasalanan. Hindi niya tinignan kung grabe, kung gaano kadami yung nanakaw ni Zacchaeus. Okay? So yun, kasi tayong mga tao, we easily condemn someone, we easily judge someone. Okay, maaaring makita mo lang yung ka-churchmate mo, ay, may mali siyang nagawa. Okay, so ma-judge na agad natin siya. Okay, so, ayan, we easily judge someone. Kasi tao nga lang tayo, hindi naman tayo Diyos eh. Pero that's the good thing about Jesus. Okay, He does not condemn you, He does not criticize you. Okay, hindi niya tinitignan yung mga mali mong ginagawa. Okay, so He loves you despite of who you are. He loves you despite of kung ano man yung mga nagagawa mong kasalanan. Okay? So, and He does not castigate you. Oh, castigate. Castigate. Okay, so yun. And verse 8 po tayo. And 1, 2, 3, go. Next po. Next po. Amen. So, ang purpose talaga ni Jesus dito is to love the sinners eh. Amen. Pero, don't get me wrong po Jesus loves the sinners but hates the sin. Okay, so magkaiba yung bagay niyan. He loves the sinners but He hates the sin. Amen. So, ganun ka-great yung love ng Lord sa atin. Okay, so despite of kung ano yung nagagawa natin kasalanan, He still loves us. So, ano nga po ulit yung number 1? Loves the sinners. And number 2,
He does not condemn the sinners. Okay, so meron po dito mga characters na Bible na makasalanan, pero despite of yung mga nagawa nilang kasalanan, ginamit sila ng Lord. Amen. So, number 1, si Mary Magdalene, who was a prostitute. Sabi sa Lucas 8 verse 2, Lucas 8 verse 2, ayan, basahin po natin. 1, 2, 3, go. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may itong demonyo kalagayan ni Jesus mula sa bahay. Amen. So, ayan no, talagang hindi nagko-condemn ang Lord eh. Maaaring si Mary Magdalene, prostitute siya. Si Mary Magdalene, gamit ang babae, bayan ng babae. Pero ayun nga, pinalaya si Jesus yung 7 demonyo. Okay, so there was Noah who got drunk. Okay, nung nalasing si Noah, naalala niyo po ba yan? Nung nalasing si Noah, sabi sa Genesis 21 verse 22, ay 9:21-22, sorry. Sabi dito, minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Okay, so itong mga karakter sa Bible, di ba? Hindi sila kinokondemn ng Lord eh. Maaaring nakapag-inom sila, nalasing sila, pero tingnan nyo, si Noah nalasing, pero ginamit siya ng Lord eh. Amen? Ginamit siya ng Lord para, kasi kung wala si Noah, siguro wala na rin tayo kasi siya yung siya na lang yung natira sa sa mundo nung ginuna ulit to. Sabi sa Genesis 7 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko, sa lahat ng tao ay ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Okay, so ganun yung love ng Lord. Hindi niya nakikita yung mga kasalanan natin eh. Amen? Amen. Okay, so there was Moses. Okay, so who murdered an Egyptian? Pumatay ng Egyptyo. Okay, so isipin mo yun, pumatay ka ng tao pero gagamitin ka pa rin ng Lord eh. Amen? Kasi hindi niya nga nakikita yung mga kasalanan mo. Hindi niya na papansinin kung ano ka man dati, kung ano man yung mga gawain mo dati. Okay, so hindi tayo kukondemnin ng Lord. Amen? Ayan. So next, si David, who was an adulterer. Okay? Mga kalunya? Tama? Mga kalunya. Okay? So, alam niyo naman po natin yung kwento niya kay Bathsheba eh. Okay? So, nagkasala siya. And yun, na-fail niya ang Lord, nasaktan niya yung heart ng Lord. Pero despite dun sa nagawa niya, okay, ginamit pa rin siya ng Lord. Amen? So, ayan, basahin na lang natin yung sa 2 Samuel 11. Sa bahay na lang natin basahin. So, he was king of Israel for 40 years. So, sabi dito, not only did King David successfully rule over a unified Israel, but his reign also established a powerful dynasty. Amen. So, next, last one, si Paul, who persecuted the church. Okay, so, si Paul parang ano ba tawag natin ngayon doon? Antichrist. Okay, so, inaano niya pinipersecute niya yung church, pumapatay siya ng basta inahadlangan niya yung mga naglilingkod sa Lord. Okay? Mababasa natin sa gawa. Pero, yun nga, hindi siya tinignan ng Lord eh. Okay? May sinabi ba ang Lord na, Paul, hindi kita gagamitin kasi mamamatay tao ka. Hindi kita gagamitin kasi nagpo-persecute ka ng mga Christians. Wala. Okay? Si Lord pa nga yung tumawag kay Paul eh. Amen? So, hindi tinignan ng Lord yung sin ni Paul. But instead, nakita ni Lord yung vision kay Paul. Nakita ni Lord kung paano niya gagamitin si Paul. Amen? So, ganun din yung tingin sa atin ng Lord. Amen? Hindi niya nakikita yung mga nagawa mo dati. Amen? So, ganun ka-love ng Lord. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, love ka ng Lord. Ayan. So, number 3. Number 3 na tayo. So, He takes care of us. So, inaalagaan niya tayo. Amen? So, yan. Sabi dito, He takes care of our needs. Amen? Parang tatay. Amen? He takes care of our needs. Parang yung love ng Father. Amen? Kasi ako po,
Blessed ako kasi I have a father. Oh, I have a dad na, ayun, mapagmahal, and, ayun, he takes care of my needs. Ayun, sabi sa Philippians 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, we don't have to worry na magkukulang tayo. Hindi natin kailangan mag-worry kung wala ba tayong ulam mamaya. Okay? Kasi, si Lord yung nagpo-provide sa atin eh. Si Lord yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Amen? So, ito ba last? Sabi sa Matthew 6:26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen. Tingnan mo ang katabi mo, mahalaga ba yan kaysa ibon? No, baka mukhang ibon. Okay. So, ayan. Sabi dito, di ba, mas mahalaga tayo kaysa ibon. Eh, yung mga ibon, araw-araw sila nakakalipad, na hindi naman sila nagdatanim, hindi naman sila nagtatrabaho. Pero, hindi ko pa sinasabi hindi kayo magtrabaho. At ginagamit din yan ng Lord. Pero yun, higit tayo mas mahalaga kaysa sa mga ibon. So, we don't have to worry sa mga bagay. Okay? God will provide. Amen. So, ayan, He takes care of our security. Security, paano security? Paano to? Okay, so, yung armor of God. Okay, kapag suot natin yung armor of God, so yung full armor of God, so hindi tayo maano. Ano ba yun? Yung belt of truth, breastplate of righteousness, feet of peace, sword of the Spirit, shield of faith, and helmet of salvation. So, ayun nga, poprotektahan tayo ng armor of God sa anumang harm, sa anumang danger na dadaanan natin. Amen. And next, He takes care of our problems. Sino dito may problema? Amen. O, taas kamay. Sino dito may problema? Ayan. Dami nyo. So, sabi sa awit 55 verse 22, yan, ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Amen? So, ganun yung love talaga ng Lord eh. Amen? So, kung ano man yung problema na dinadala mo ngayon, surrender mo yun kay Lord. And, ayun nga, kasi ganun niya ipaparamdam yung love sa'yo eh. Alisin niya yung mga problema mo, kung ano man yung mga problems na bumabagabag sa'yo ngayon, kahit hindi problems, kahit yung mga pag-overthink, yung mga anxiety attacks natin, okay, so, ang Lord kaya nga alisin eh. Amen? So, all we have to do is surrender it to the Lord. And last, He takes care of our burdens. Sabi sa Matthew 11:28-30. Yan, pwede mo basahin natin. Matthew 11:28-30. And 1, 2, 3, go! Next. Gahin ang aking pamatok at magaan ang pagsaning bibigay ko sa inyo. Ngayon, pwede mong palakpakan natin ng Lord. Amen. So, mas maganda sa English eh. Ay, basahin natin sa English. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. So, imagine, ang Lord, bibigyan ka niya ng pahinga, kapahingahan. Okay, so, kung ikaw man, bigat na bigat ka, dami mong dinadala, okay, lumapit ka sa Lord. Okay? Huwag kang lumapit sa mga kaibigan mo. Kasi, ayun nga, although they can give advices, pero mas fulfilling pa rin kapag kay Lord tayo lumapit eh. Amen? Parang magagaan yung pakiramdam natin, malilet go natin lahat ng mga, ayun nga, yung mga burdens natin. Okay, so ngayon na tinalakay natin kung grabe yung love ng Lord, ngayon naman, tatalakayin natin kung paano natin mamahalin ang Lord. So, ayun nga. Sabi dito,
there is a command to love. Okay? May utos sa atin ng Lord na mahalin natin ng Lord. Amen? Ayan. So, natanong ko ako, ang tao bakit nagbibigay ng flowers? Jeo, ba't nagbibigay ang tao ng flowers? Kapag Valentine's, anniversary, mahalaga? Mahal mo? Okay. Si, Tatay Roger, Tay, ba't nagbibigay ng bulaklak? Ha? Ano? Mahal. Mahal. Okay ka. Okay. So yun, ganun din sa atin Amen. We give something and nag-expect tayo ng something in return. Amen. So ganun din sa atin sa Lord. We are commanded to love God. So sabi sa John 13:34-35, sabi dito, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Ganyan din naman, mag-ibigan kayo kung kayo'y mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat ng kayo'y mga alagad ko. Amen. So sabi dito, there is a new command. Okay, so we must, sabi dito, mag-ibigan tayo. Okay, so paano natin iibigan ng Lord? So sabi dito, mahalin natin ng isa't isa. Okay, tingin ka nga sa katabi mo, mahal mo ba yan? Okay, so we must love each other. Okay, so hindi lang yung katabi mo. Dapat mahalin natin yung mga leaders natin. Kasi minsan natin, ano ba naman to si Kuya Subin? Puro hadlang. Ano ba naman to si ayoko magbagay. Basta, minsan, tayo ba yung nag-ano ng hate sa mga leaders natin. Pero ngayon, amen, so there's a new command to love. Amen, mahalin natin ang mga leaders natin. Kasi, grabe, ang hirap kayo maging leader. Legit po. Ang hirap, sa cell group po namin, siguro yung reliable na hawak ko po, 4, hindi, 3. Okay, dun sa 3 na yun, hirap na hirap pa ako sila i-lead. Kasi grabe yung isa, binabangan ko na, ayaw ko mag-discipleship. Yung isa naman, madami akong magawing assignments. Tapos yung isa naman, naku talaga. Grabe, pero kaya mahalin natin yung mga leaders natin kasi ako, 3 pa lang yun Hirap na ako, what more pa kaya yung mga leaders natin na grabe yung cell group, okay? Ilang cell group yung hina-handle. Lalo na yung mga pastor, di ba? Isang buong church, grabe ang kasi anak ko ng pastor, naririnig ko yung mga grabe ang hirap maging pastor. Kaya tinanong ako ni daddy nung nakaraan, sabi niya, magpastor ka na lang. Kasi nag-ano akong ano ba kukunin ko na course. So sabi ni daddy, magpastor ka na lang. Sabi ko, ang hirap po, promise. Pero ayun, we must love our leaders. Yan. Kaya kung may abot kayo sa mga leaders mamaya, abot nyo na. Yan. So yun. Ayan. Dito na tayo. So 3 things about how we should love. Ayan, 3 things about how we should love. So number 1, we should know the true meaning of love. So, hindi ka naman pwede kasi magmahal kung hindi mo alam yung true meaning of love Amen? Para sa akin, ano yung love? Love, mahal ko siya. Ganun lang ba yun? Okay, so hindi. Dapat alam natin yung true meaning of love. So, ano ba yung love sa world? Kanina ko pa tinatanong to. Okay, sa iba naman. Adolescent, ano yung love sa world? Love sa world. Love is blind. Pesubin. Ano? Love is good. Love is good. Masaya siya. Ano yung love sa world? Walang forever. Tama yun kasi, kasi no? Kasi hindi permanent yung
love. Palakpakan natin ang Lord. Okay, so, dito sa world, tandaan po natin, dito sa world, hindi permanent yung love. Okay, maaaring yung span ng love nyo, maaaring 60 years. Kasi, hindi naman pwede, 60 years, gano'n. So, hindi permanent yung love dito eh. Amen. Hindi permanent yung love mo sa pamilya, okay, sa asawa, okay? So, yun. And, so, ngayon naman, alin natin yung love sa Lord. Okay, so, what is love sa Bible? Okay, so sabi sa 1 Corinthians, nakalimutan ko, 1 Corinthians, basta 1 Corinthians, so love is kind. Okay, yung 1 Corinthians, and yan, love you kay. So, yan, sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Yan, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ayan, basahin niyo na po. Next. 1, 2, 3, go. Hindi na pinatutuwa ang gawain masama, ngunit nagaganap ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, magtiwala, puno ng pag-asa, at ng pag-ibig sa pagmamas. Matatapos ang kakayahang pagpapalagay sa salita ng Diyos, titigil rin ang... Stop na pala tayo dyan. Okay. So, yun. Grabe yung definition ng love sa Bible eh. Amen? Dito sa word, narinig natin, love is blind, walang forever. Pero sa Bible, amen, yung love ng Lord, mapagpatawad, yung love ng Lord, ayun nga, love is kind. Amen? So ang Lord natin, si Jesus, ang Lord, so dinefine niya ang love. Dinefine niya ang love sa atin. So sabi sa 1 John 4:19, and tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. So, ngayon, kaya ka nakakapagmahal kasi una kang minahal ng Lord. Amen. Sino dito naniniwala doon? Amen. So, yun. Kung paano tayo minahal ng Lord, so ganun din dapat natin siya mahalin. Amen. So, kasi tandaan po natin, yung relationship, two-way yan. So, hindi pwedeng ikaw lang yung nagmamahal. Hindi pwedeng ikaw lang yung lagi nag-e-effort. Amen? So, yun, ang relationship, two-way yan lagi. Okay? Maaaring ikaw manlilibre sa lunch, yung isa naman sa dessert. Amen? So, ayan. So, ayan po yung relationship eh. Amen? So, ganun din dapat tayo sa Lord. Amen? So, kung nararamdaman natin ngayon yung love ng Lord, and dapat iparamdam din natin sa Kanya yung love. Amen? Paramdam natin sa Kanya yung love. Okay, so, kung naging mabuti sa iyo ang Lord, paramdam mo rin sa Lord. So, paano natin ipaparamdam yun? Yun nga, kagaya nga ng sinabi niya, mahalin natin yung kapwa natin. Amen? Magbigayan tayo, huwag tayo mag-murmur sa church. Amen? So, ayan. Ang ganda nung kinanta nung Sunday, na love doesn't keep, His love doesn't, paano yung kanta yun? His love doesn't keep record of wrongs. Ayun yung so, ang ganda lang kasi, yung love ng Lord, hindi niya tinitignan yung mga mali natin eh. Hindi niya tinitignan kung ano yung nagawa ni Kuya Mark, ni Kuya Meg, okay? So, hindi niya tinitignan kung ano man yung mga nagawa natin eh. Amen? Kasi kung titignan natin yung past natin, masama talaga eh. Ang pangit talaga, di ba? Amen? So, napaka-blessed natin kasi we have a God that loves us no matter what. So, ayan, yung number 1. Ano po yung number 1? We should know the true meaning of love. Number 2, love should grow. Amen? Love should grow. So yung love dapat natin sa Lord lumalago. So hindi lang basta dapat stagnant, hindi lang, okay na ako sa ganito lang yung love ko sa Lord. Amen? Kasi kapag naging stagnant yung love natin sa Lord, maboboring tayo eh. Amen? So, tutugtog na naman, ano ba yan? Ganito ganyan. Magsisimba na naman, magdi-discipleship na naman. Okay, so kapag naging stagnant yung love natin for the Lord,
Amen? So, maboboard tayo sa lahat eh. Amen? Maboboard tayo na magsimba, yun nga, tumawag sa Lord. Pero yun, kapag nag-grow yung love natin sa Lord, kapag nagde-develop yung love natin sa Lord, amen? So, mas lalong mag-grow yung ano natin eh, yung love natin sa Lord eh. Hindi mawawala yung fire. Amen? So yun. Alam niyo po, okay, example, kasi Hearts Day, mag-example lang tayo. Sa mag-asawa, kapag hindi nagde-develop yung love nila, ano kaya pwede mangyari doon? Magkakasawaan. Pwede maaaring maghiwalay. Okay? So, ganun din sa atin sa Lord eh. Kapag hindi natin sinikap na yung love natin sa Lord mag-develop, yung love natin sa Lord mag-grow, magsasawa tayo eh. Amen? Pero kapag yun nga, sinikap natin na i-develop, ayun, talagang mas mag-burn yung fire natin eh. Yung love natin sa Lord, mas lalong mag-grow, mas lalong mag-develop. Amen? Amen? So, yun. And so, paano tayo mag-grow sa pag-ibig natin sa Lord? Okay, so ano yung evidence na yun? Okay, so sabi dito, kapag natutunan na natin mahalin yung iba, kapag natutunan na natin mahalin yung enemies natin, kapag natutunan na natin mahalin yung isang tao na galit ka, na orat ka, amen? Kasi ganun yung love eh. Ganun yung love na dinefine sa atin ng Lord yung love. Amen? So, ganun natin mapapakita yung love natin sa Lord kapag minamahal na natin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Amen? Amen po ba? Ayan. So, love your enemy. Kasi ganun, doon natin mapapakita yung love natin sa Lord eh. Amen? And last, number 3, love should always be ready. Amen? So, love should always be ready. Dapat laging handa. Okay? Dapat lagi tayong handang i-demonstrate yung love natin for the Lord. Amen? Kung tatanungin po kayo, sino dito handang i-demonstrate yung love sa kanya ng Lord? Ay, yung love niya sa Lord. Amen? Sino? Okay? So, dapat ready tayong i-demonstrate yung love natin sa Lord. So, ayan. Handang patunayan. Dapat handa natin patunayan yung love natin sa Lord. Si Jesus, alam naman na natin, pinatunayan na eh. Every time we see that cross, it's a sign na love tayo ni Jesus. It's a sign na, yung sacrifice ni Jesus, yung love niya for us. Amen? So, ayun na yung sacrifice na ginawa ni Jesus eh. Yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Amen? So, itong John 3:16 parang love letter sa atin ng Lord eh, no? Amen? So, may papakita dapat ako kaso hindi ko na ano. So, love letter siya ng Lord, mga verses. Ayan. Sabi sa Romans 5:8-9, sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kahit sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at siyak na maliligtas tayo sa pot ng Diyos. Amen. So, grabe, ang ganda talaga ng love ng Lord eh. Amen. So, dun pa lang sa verse na ito, napatunayan niya na kung gano'n niya na tayo kamahal. Amen. So, ganun din dapat tayo. We should always be ready na patunayan yung love sa atin ng Lord. Amen. So, dapat handa tayong i-demonstrate. O, saan ba? Sa mga tao. Okay? Kasi, baka tayo, mga leaders na tayo, pero hindi natin kayang i-demonstrate yung simpleng namamalimos, na, ayan, din sa mga 7-Eleven, hindi natin bigyan. So, dapat tayo, mga leaders, mga disciple, mga lingkod ng Lord, we should always be ready na i-demonstrate yung love ng Lord. And, yung dapat tayong church, dapat nakikita sa atin yung love ng Lord. Dapat nade-demonstrate natin yung love ng Lord. Dapat hindi sa atin nakikita yung mga negative. Amen. So, dapat, and sabi dito, church is all about God's love. Amen. So, kapag mahal natin si Lord, mag-win tayo ng souls eh. Amen. So, itong topic na to, ayan. So,
nire-remind tayo ng Lord kung gaano niya tayo kamahal. And short testimony, ayan, naalala ko kasi kanina habang kumakanta ako. Ayan, kasi kumakanta ako sa bahay kanina mag-isa, birit-birit pa ako doon. Narinig yata ako ni Mama Kat. Ayan, kinakanta ko yung ano kayo? Ang title nun? I will sing of your love forever. And kinakanta ko, grabe naalala ko kung gaano kabuti sa akin ng Lord. Kasi despite kung ano man yung nagawa ko, kasi kung titignan ko yung Pasko, ang pangit ng Pasko eh. Amen? So, ang dami kasalanan, madami mga pagkakamali na nagawa, pero, ayun eh, napakabuti ng Lord kasi grabe yung love na pinapakita niya sa atin. Grabe yung love kasi ako, despite of kung ano man yung nagawa kong kasalanan, minahal niya pa rin ako eh. So ano bang karapatan ko na magmahalin ako ng Lord? Kasi walang grabe yung mga kasalanan na nagagawa natin dati. Pero ngayon, amen, nag-remind tayo ng Lord na, Jeo, despite of kung sino ka man, mahal kita. Kaya Melvin, mahal kita. Okay? So, love tayo ng Lord. Amen. Tandaan natin yan. Amen. So, ayan, pwede ba tayong tumayo? Ngayon, so, may topic kami sa school. So, ang pinag-aaralan namin ngayon, harana and kundiman. Okay? So, ngayon, gagawin natin, haharanahin natin ng Lord. Amen. Kasi, lagi na lang kung kani-kanina tayo ng harana. Ngayon, kay Lord naman tayo mga harana. Amen. So, aalayan natin ng love song ang Lord. Amen. So, yan. Ayan. So, pwede bang i-open natin yung heart natin sa kantang to? Kasi, ako personally, ang ganda ng kantang to, promise. Kasi kanina habang kinakanta ko to, na-remind ako kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ko. And yun nga, habang kinakanta natin to, i-evaluate natin kung gaano kabuti ang Lord sa atin. Pawilan natin ang Lord. Panaman natin si Lord. Dami natin sa kamahal. I can sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the river set me free. I'm happy to be true. And I will wave you in my hands, and I will always sing when your love came down. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love. Come on, church, paramdam natin yung love natin sa Lord. It's time for us to
to give back to the Lord. It's time for us na mahalin ng Lord. It's time for us na iparamdam ang love natin sa Lord. I can sing of your love forever. 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 Come on, pwede bang iparamdam natin sa church na ito yung pagmamahal natin? Pwede bang kung may katabi ka, babae yan, yakapin mo. Kung lalaki mo, yakapin mo yan. Kung nandun yung family mo, yakapin natin sila. I can sing of your love. Come on, let there be love in this church. And I can sing of your love forever. And I can sing of Yung your mga leaders, pwede mo tahan love yung mahalaga. forever. And yakapin natin I sila. can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. 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 And I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. Let there be love in I this can church. sing of your love forever. I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. I can sing of your love Ayan, pwede ba natin palakpakan ang Lord? Nanalangin tayo. Hallelujah, Lord. Father God, thank you, Lord, for showing us your love. Panginoon, we love you, Lord. And Panginoon, we will continue to show our love for you, Lord, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. And Lord God, pangako, Lord, we will love you back, Panginoon. Lord God, we will reciprocate your love. Panginoon, Lord God, babalik namin sa iyo yung love that we deserve, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Lord, let there be love in this church. Let there be unity in this church, Lord, in Jesus' name. Lord, alisin mo, Lord, yung mga ginagawa ng kaaway. Lord, to break our love. Panginoon, in Jesus' name, wala siyang bahagi, Panginoon, sa church na ito. Lord, Panginoon, mahal mo ang church na ito, Panginoon. Kaya, Lord, Father God, let there be love. Let there be unity, Panginoon. Panginoon, kayo ang mauna, Father God. Alisin mo kung ano man yung mga divisions na gagawin sa church nito, Father God, in Jesus' name. And Lord, kayo ang mauna, kayo ang maghari sa amin, Father God. Panginoon, let there be love sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magmahal, katulad, Panginoon, ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon.
And tulungan niyo po rin po kami, Father God, na mahalin ang kapwa namin. Katulad ng pagmamahal mo sa amin, Father God. Panginoon, salamat, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, Father God, sa lahat, Panginoon. Thank you, Lord. At tayo malakatan, anak ng Diyos, at magsabi na, Amen.